Hello everybody! Welcome to our YouTube channel. So for today's video, we are highlighting Pricey Princess! Sobrang tagal ng mga friends ko. Sa sobrang tagal nila. Kung ano-ano ng video ginagawa ko. Ready na ba tayo? Okay na tayo. Okay Ready na ba? Okay na. Ito ko Sige, warm up muna tayo. Hi, I'm Celine. Hi, I'm Prince. Hello, it's Reg. Welcome to... CPR. Revive and Thrive. And live! Ringtone. Oh my God! Hello guys! How are you? Kusap ko sa'yo muna natin si Prince. Yun nga, how are you? How are you, girl? Acid reflux is Real. real. Realist. Grabe. Ngayon ko lang kasi na-feel kaya parang feel ko. Dahil may pangalan na siya sa akin. Alam mo Talaga, siya. isa sa buhay mo Isa sa na. buhay ko, acid reflux. Acid. Kita ka. Sick leave. Yan tayo eh. Kayo ba? Okay lang. Napagod kami today because marami tayong ginawang preparations. Pero we're here, we're showing up for this podcast. Oo naman. Tsaka, priority natin to. More than anything. Like, alam naman nila yun. Alam nila yun sa trabaho natin. Like, hello? Like, hello? Uunahan na namin yung mga bashers. Oo. Priority namin to. Yes. Okay guys, hindi to vlog. Medyo nasanay kami sa format ng vlog. Pero, Ano ba? Chill. Dahil bagyo ngayon, anong mga ginawa nyo these days? ay, maganda yan. Ako, ano lang, kahiga lang, tapos nood-nood. Netflix, ganyan. Ikaw, kayo ba? Ako umuwi ako sa Pampanga. Guys, and may one lunch kami doon na ako lang yung kasama nilang anak na nandun. Sabi nila sa akin, kamusta na yung sweldo mo? Okay naman ba? Sabi ko, oo, kasi wala naman akong binubuhay eh. Sabi niya, swerte mo nga, wala akong binubuhay eh. Yeah. Ganun. Tapos na-lead kami dito kay Prince. Kinamusta siya? Ni mami tsaka ni daddy. Na, si Prince ba? Ano bang ano? Sabi ko, dahil pera yun. Mayaman yun. Yaman yun. Yun yung highlight ng week ko. Kasi ngayon na lang ulit ako nakasama sa kanila kumain. So, ayun, that's my highlight ko, girl. Eto, ako umuwi din ako sa amin sa Bulacan nung mga sunod yung suspension. Pero late Thursday na. Bakit late ka nakauwi? Kasi- Parang diba the whole week? Wala nang pasok. Syempre, I need to show up sa mga responsibilities ko, yung mga side hustles ko, di ba? Na parang, hindi ko yung puntahan. Kasi you know naman, kailangan kumayod ng isang kuya. So, ayun. So, talagang nag-show up muna ako and then after that, umuwi na kami. Sinundo nila ako. Ay, Yun. gusto ko, pag-usapan natin nga ngayon yan. Ay, oo. Tapos since na-mention mo na yung you need to show up for your responsibilities, tas bilang isang kuya, kailangan mo ng mga side hustles. Okay lang ba sa'yo na for this podcast episode, pag-usapan natin ang pagiging breadwinner mo? Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna. Okay. Hindi to vlog. Podcast. Okay. Ako okay Okay lang naman. I mean, sabi ko nga, open book naman ako for this platform. In-out ko yung sarili ko dito sa platform na to. So, paninindigan ko siya. Yes. Sige. Maganda yun. Kasi kaya ko rin na biglang isip yung breadwinner. Kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, nung bunga araw na walang ginagawa, nanood ako Netflix, napanood ko yung breadwinner. Tapos talagang parang medyo may mga hugot talaga yung mga sinasabi. And I feel like it's something na maraming tao ang makaka-relate. So, okay lang. Okay lang. We have the Laban. consent of Prince Yes. to talk about his role as a breadwinner in the family. Pero, pag-usapan muna natin, kasi baka may iba't iba tayong definition ng breadwinner. So, para sa inyo, what does breadwinner mean? No. Ako na una, tapos Ikaw na, tapos ako. huli na siya. Huli natin siya because we want to highlight Prince in this Wow. episode. Thank you, guys. Yes, it's a highlight. It's a highlight.
Okay, so for me, ang breadwinner is parang you're the main provider talaga ng household nyo. Yun, growing up din, yun yung sinasabi nila na pag breadwinner ka, ikaw yung talagang mag-uuwi sa inyo ng bread. Parang ganon. Yung uuwi sa inyo ng pang-provide talaga sa family. So, yun sa akin, growing up din, tsaka hanggang ngayon, yun sa akin ang breadwinner. Ikaw. Ako, parang very shallow lang yung understanding ko ng breadwinner. Kala ko dati parang nung college ako, dahil sa hindi nagpo-provide yung dad ko for us nang as in solely siya lang. Feeling ko breadwinner ako. Kahit na hindi naman ako nagpo-provide sa family ko. So medyo hindi ko talaga siya naiintindihan before ko ano yung breadwinner. Feeling ko lang parang kung hindi nagpo-provide yung pamilya mo, breadwinner ka na automatically. Pero yun nga, since nung naka-work ko si Prince, parang doon ko nakita, ay, ganun pala talaga ibig sabihin ng breadwinner. At least for me, that's how I see it. So, based on his own perspective and understanding, ano yung breadwinner for you? For me, breadwinner is yung, parang same lang yung kasi pero dito may salitang taking the role of being the main provider. So, hindi siya yung parang designated role for me dapat. However, because of, what life happens, tinake ko siya, nakuha ko siya. Hindi naman siya ibinigay sa akin, pero ito, I mean, for me, breadwinner means taking the role of being the main provider for the family. Kasi, hindi kaya ng mom ko na akuin lahat because medyo madami kami. We're 8 siblings in the family, ganyan. So, parang, as a single mom, syempre, Yeah, she can't yeah. take that role na siya lang, gano'n. And she needs someone to help Yeah. her. Diba? And it's not like yun nga, yung sinasabi mo, hindi naman siya in-impose sa'yo na, Yes. okay, ikaw na ang dapat na gumawa nito. Mm-mm. But you're taking that responsibility for your siblings and for your Yes. family. Diba? And I think sometimes, pag breadwinner ka, ang daming expectations sa'yo. Sobra. So, since pinag-usapan natin yung own experience mo, can you share with us the expectations that are placed on breadwinners? Di ko sure kung yung mga viewers natin is makaka-relate. Pero yung baka mostly ng mga breadwinners diyan, feel ko kasi ang expectation sa amin talaga is kailangan laging meron kami. Kailangan laging meron kung ano man yung dapat namin i-share sa family. Yun yung mabigat na expectation sa dapat di ka mauubos. Dapat lagi kang puno or dapat lagi kang may something or may tago for them. Ganon. So, I'm talking about financial state, guys. Yun talaga yung expectation sa akin na hanggang ngayon naman, nilive with it ko na siya kasi it's been on my 3rd year na parang right after kong graduate, alam ko na this is gonna be my role and responsibility na yun, na parang expectation sa akin na laging meron, tapos dapat expectation din sa akin na laging masaya lang, ganyan, na hindi ako po pwedeng parang sigarilyong nauupos. So, dapat lagi akong umaandar. But do you feel like, parang talagang ina-expect nila sa yun? Or Is it it's self-imposed? Oo, self-imposed na parang hindi ko sa kanila pwedeng ipakita na Oo, malungkot na- ako. Ako, oo. Kasi di ba parang pwede rin ganun eh. Oo. Yes. Diba? Ako, self-imposed ko naman yun. Kasi, I also want to see my mom smiling. And I also want to see my siblings na hindi dapat nyo i-worry si kuya because I'm okay. Ganon. Na parang, I can deal with my own life here in Manila. You don't need to worry about me. So, yun. Parang doon lang naman umiikot na parang, it's more of me telling to myself na you really have to be strong. You really have to have more for your family. Yeah. So, what was the experience like? Because you said na 3 years ka na as tagal a na breadwinner. Diba? Parang ever since you graduated, you took up that role. Yeah. So, what was the experience like? Siyempre, pag una,
nangangapa ka ba noon? Oo. Like, how does it feel like to be the breadwinner? Kasi admittedly, breadwinner. Hindi, hindi diba? yung breadwinner. Rin. So, hindi ko rin siya talaga picture for myself, diba? So, maybe walk us through kung ano yung experience like of being a breadwinner. Lalo na, parang talagang first Oo, job, breadwinner diba? agad, diba? Parang sometimes kasi sa atin may leeway pa tayo na pag first First 2 year, years, parang, uy, gastos, lahat ng Oo. gusto ko, makukuha ko. It's just for myself. But I wonder what it's like for For a you, breadwinner. So, syempre nasaksihan nyo naman parehas yun. Nung first year ko talaga parang sobrang kinayod ko. Halos may mga parang take ng mga Oh, side yes, hustle yes. na sometimes na di ko naman nare-neglect pero I know to myself na hindi ko nabibigay yung 100% best ko for that job. And ngarag talaga, Mare. As in ngarag na talagang hindi ko kailangang huminto nun. Kasi ako naman, ako kasi parang sabi ko nga, hanggat kaya ko, gagalaw ako or kikilos ako. Kasi nga, feel ko, pag di ako kumilos, di ako gumalaw, magkakasakit ako. Yun yung na-feel ko. Kaya lagi akong for the work. So, parang yung mindset mo nun, like kahit first year mo pa lang, kailangan lahat na Work Oo. automatic, yun nga, parang hindi naman sinabi sa'yo ng mama na, oh, ikaw na. Pero parang you just took that responsibility and yun na, nakaprogram na yung brain mo na kunin ko tong kasi ganito, kunin ko rin to for this. And I remember hindi lang yung side hustles niya, in-house, pati outside, outside. diba? Parang you were working a double job. Oo, Yeah, oo. Parang morning shift, night Night shift siya shift, nun. diba? Oo. Tapos parang may in-between May shift in-between pa. pa. Diba? I admit na ubos ako sa unang taon ko. Most especially kasi, share ko lang din ulit, baka na-share ko na kasi sa ibang podcast natin. Yung first year ko, parang it also my year reviewing for the LET or for the licensure examination for teachers. Yun, parang nung taon talaga na yun naubos ako. Parang napagod ako. Halos hindi ko natanggapin na parang gusto ko nang isuka yung profesyong kinuha ko. Kasi nga, yung pressure sa loob, parang vulkan, di ba? Pag yung vulkan na pag too much pressure inside, anytime nag-e-erupt siya. So parang ganun yung na-feel ko that time. Na talagang self-imposed siya, oo, pero nandun din kasi yung unspoken rule na hindi binigay sa'yo, pero admittedly, if you're gonna look at the family portrait or picture, ikaw na talaga yung next in line to help the family. Ikaw kasi yung una talagang Oo. gumraduate. Oo. Diba? So parang ako, there's no other options but to say yes to that role. And ako naman, big, siya sa akin big learning experience din siya na nangyari at a very young age. Right. Sinabi ko nga din, diba sa inyo before na, Yes. parang hindi naman siya in a long time, pero meron lang short period of my life before na sinasabi ko na, shucks, ang sarap tingnan ng mga kabatch kung sa kanila lang yung pera nila. Yung talagang, kasi admittedly, may mga kabatch ako na nag-flight na abroad, first year pa lang nila. Ganon. So parang ako, dati iniiyakan ko siya kasi parang, layo na ata yung, yun na yung opportunity ko, di ba? To live my life. Ganyan. Pero ayoko kasing maging selfish sa family ko. And we're not saying naman na selfish Oo, din. I mean, parang ang akin naman, yun yung thinking ko lang na pag ginawa ko siya, fair ba yun sa family ko? Kasi nga, self-imposed talaga siya sa akin na, magkikarry ba ako ng guilt kapag nag-spend ako ng too much for this thing? Or yun nga, yung mag-travel ako outside the country. Sobrang sa akin yun, like, uga malala, girl, yung nakikita kong experience sa mga kabatch ko, ganyan na, wala ba't sila nakakapag, Taiwan, Singapore, ganyan. Kaya, ewan ko, hindi ko lang mapapansin nyo, kaya, nung plan natin mag-Vietnam, ako yung sa talagang, Actually. tara na guys, kasi parang, never ko pang experience. And I also want then na, Sorry. na yun, ma-experience ko din na
makalabas ng bansa. Ayun, kaya gusto ko din talagang somehow, sabi ko nga, di ba, parang after long years, so kala mo long years na yung third year ko. Pero gusto ko sanang i-treat yung sarili ko outside the country. Right. Na maramdaman ko naman na, huy, Prince, yung mga pagod mo, ito na yun. Oo, tama. Kakalabas ka na ng bansa, gano'n. Pero since you're talking about like rewarding yourself, parang na-mention mo na nga yung biggest challenges then of being a breadwinner. You lose time for yourself. Yeah. You have to kind of like put in the back burner Oo. yung mga own Mga gusto dreams mo. and desires mo, 'di ba? But syempre meron din yung rewards. Like for you, how do you feel rewarded as a breadwinner? Parang paano mo siya na-feel sa mga kapatid mo, sa family mo, or like in general, self mo sa din. sarili mo, paano mo na-feel yung sense of reward and achievement? Ako siguro, yung self-satisfaction na, parang sabi ko nga, kaya siguro wala akong jowa. Kasi parang ito yung binigay sa akin ni God na purpose muna. Kaya parang, woohoo! Parang feel ko, I live my life purposely. Parang, sobrang, parang rewarding kapag nakikita ko. Lalo na nung graduate yung dalawa ko pinag-aaral na senior high. Talagang, grabe talaga yun. Habang nagka-graduation ceremony, syempre mainit, di ba? Kasi ayoko na mainit. Grabe, di ko umiyak talaga ako kasi parang sabi ko, shucks, at the age of ganito, may nakapagtapos ako ng senior high. And now, another challenge, yung dalawa na yun, pagka-college. Kasi sabi pa nga nila, uy, hindi ba pwedeng may hihinto. Kaya ni kuya. Ganyan. So parang yun, self-satisfaction. Para sa sarili ko na, huy, babes, kinaya mo. Ganyan. Tapos, also na, kapag nakikita ko yung mom ko nakangiti. Kasi, wala. Basta, I love my mom so much. And, yung mga sakitin siya. Kaya ginagawa ko lahat. Like, kumuha ko ng patulong. Para hindi na siya kikilos ng bahay. Kinakaya ko naman lahat. Gusto ko lang makita yung mom kong masaya. Kasi, hindi ko napafeel sa daddy ko yun. Kasi nga, wala na yung daddy ko. Hindi ko sa kanya napafeel yun. So, bumabawi ako sa mom ko. Yun talaga. Kapag nakikita ko masaya yung mom ko, masaya na din ako. Parang, lahat ng pagod ko nawawala. Kapag umuwi akong Bulacan na masaya siya. Kaya medyo nagigil din ako pag hindi ako nauuwi. Kasi, wala lang, parang, syempre ako, yun na lang yung pahinga ko sa sarili ko dapat. Pero syempre, I can say no to my mom. Kaya nauuwi ako ng Bulacan na kahit pagod na ako. Syempre, kailangan ko i-face yon, ipasad na kaya ni kuya or masaya akong uuwi dyan. Kahit, masaya naman ako emotionally, pero yung Physically, pagod na, ako. Diba? Parang, being your friend din, kita talaga namin kung gaano siya mag-hustle in a sense. Lalo ka na, di ba? Oo. Anong oras na siya umuwi? Lalo talaga first year talaga niya na parang, ako tutulog na ako, siya pauwi iba pa lang. lang, gano'n. Tapos may gagawin pa siya. So, ako talaga kitang-kita ko na, uy, wait lang, hinahinay ka lang. Tapos minsan ko napapagalitan ko, kakasakit ka na sa ginagawa mo. Ginaganon ko na siya talaga kasi ako nafe-feel ko na sobrang pagod na nito. Oo. Tsaka, babalik tayo dun sa career burnout natin na episode, di ba? Na parang nakita mo na nagmamanifest na sa kanya kasi irita na siya sa Irita na lahat siya sa dahil lahat. he Oo. doesn't get the enough sleep Rest and rest talaga. that he needs, di ba? So, since binention mo, yun nga, parang as a breadwinner, you feel like you have to put up a facade that you're okay, that everything's good on your end, that you're always happy. Pag-usapan natin yung guilt na nafe-feel. Like, do you feel, kasi nag-mention ka na feeling, minsan nagigilty ka di ba? Na hindi ka uuwi, ganyan. How about in other aspects? Parang, do you feel that guilt in a sense? Magre-rest ka lang for 2 days, Oo. ganyan. Nafe-feel mo ba na nagigilt ako? Dapat magtatrabaho Uy, na ako oo. nito Ganon. Ako feel, yung unang 2 years, itong first 2 years ko ng job, sobrang guilt ko kapag
nakakabili ako ng ano. Kaya nga, doon, parang inisip ko nung habang nag-uusap tayo, baka nga feel ko hindi ko hinihil yung inner child ko. Hinihil ko ngayon yung adult life na dapat meron ako. Oo. Pero hindi ko nga siya nakuha nung first 2 years ko. So, alam niyo Now naman. that it's a little more LL. Oo, medyo... Kaya alam niyo naman na medyo talagang spend-dollar talaga si Lo. Pero, si Ate. Pero yun, nung first year ko talaga sobrang lala ng guilt ko, na parang every week nga ata, nun umuwi ako, Oo. na parang, yun kasi nga yung mom ko kailangan ng emotional support kasi minsan, down na down siya. So parang ako, pag di ako nauwi, talagang hulo, mom, ganyan. Or, pag nakakabili ako ng mga bagay na pera ko talaga na, admittedly, expensive talaga. Like for a cloth, diba? For a cloth na bibili ka ng talagang 2.5 or something, mahal na yon. Mahal na yun. Pag ako, dati iniisip ko, kahit naman ngayon, pero dati kasi hindi siya reward sa akin, luho siya in a sense na, hindi ko pa kasi nakikita yung sarili ko na need mo nang i-reward yung sarili mo, Prince. Kasi nga, sobrang daming tumatakbo sa isip kong kailangan ko mag-provide. Gastos pa. Oo. So, yun lang naman yung guilty na na-experience ko so far. Pero yung mga kunwari kasama nyo ako mag-Batangas, walang guilt nung kasi yun yung reward ko talaga sa sarili ko na, oh God, thank you Lord, pahinga ko to from the noises sa head ko. Yun. So, how has your role as breadwinner impacted your relationship with your family? Kasi admittedly parang, Oo. 'di ba, minsan mahirap din eh. Oo. Siyempre parang, kuwari, na-imagine ko kay breadwinner, parang, iaasa ko ng something ganito. Parang feeling ko talaga, lalo pag pagod ako, wait lang, ang tigil ka. Diba? Oo, parang ganon. Ikaw, sa'yo, oo. paano nag-iba yung relationship saka Relationships, dynamic oo. sa family? Ako feel ko yung pinakakitang-kitang pagbabago so manuntunin ko talaga yung role as a breadwinner is parang naging commanding-in-chief ako na commander-in-chief pala na in a way na talagang tatay yung stand ko lagi na parang father-like figure ako pag nagagalit. Talagang strict kung kailangan ko magsalita ng masasakit para makinig ka, I'll tell those words to you. Yun, mas naging confrontation ako sa mga kapatid ko pag mali yung ginagawa nila, talagang sigaw, ganyan. Pero, on a brighter side naman, parang, I felt like I'm more reliable than before as kuya. And, yun, pag may kailangan sila dati, syempre, 8 kami, hindi naman kaya ng mom ko na pag nangingin isa, humingi isa, Meron, lahat. oo. Ngayon, may ka-share na si mga may responsibility na yun na, ako, yun nga, satisfaction din yun na, alam nila na pag wala si mom, kay kuya tayo wala na. Parang, Nakakuha. ano yung sandalan ba? Alam na nila na may kuya sila na, hindi lang nandyan to support them or to cheer them up, but also, to provide something for them. Mapa-needs man yan or wants nila na kahit di naman ganun. Sobrang kamahal pero kaya naman i-provide ni kuya, why not? So, yun. Ito, honest, I'm curious. Like, yung sinasabi mo na parang naging father figure ka, naging commander-in-chief yung feeling mo. On the back end, did you ever feel na parang magkaroon ng resentment? Oo, Na kasi may parang, ganun di ba, minsan kasi parang, kasi dapat hindi ko to ginagawa eh. Dapat ikaw. Like, especially sa times na, yun nga, yung may Pagod gustong-gusto ka, oo. pagod ka, did you ever feel na Yeah. parang you resent your, I don't know, your family or whoever? Kung sino man. Oo. Oo, sis. Oo naman. Sa CR ng condo, doon ako umiiyak. Doon talaga na parang dapat di ako nag-iisip ng mga bagay-bagay. Ganyan. Na parang dapat tumutulong lang naman ako. Hindi dapat ako naka-tag as main provider. Ganyan. Sobrang pagod ko noon. Sobrang iyak ko noon na parang sabi ko lang kasi sila silin dati nung first year ko na sakit na ng tiyan ko. Pero honestly, yun yung panahon na iyak talaga ako na iyak sa CR noon. Kasi parang di dapat ako to. Hindi ko na-enjoy yung 20s ko eh. Hindi ko na-enjoy yung spending life ko na dapat alam mo yun, kaya ka nagtatrabaho to provide for yourself, to
to be generous for yourself. Diba? May ganun, pero ngayon, na-enjoy ko siya. Hindi na siya pabigat in a sense na kailangan ko i-resent yung family ko because of it. Ngayon, more of like a natural thing for me. Kaya ngayon na dalawa, mas mabigat Mas kasi mabigat pa. dalawang college, na, iba pa yung course. Masaya ako. Kasi parang, shucks talaga sabi ko, Kasi sabi ko kay dad, kasi parang alos ako nagparal sa sarili ko dahil na scholar ako. Tapos parang gusto kong sabihin na kay daddy tsaka kay mommy na hindi lang ako po pwedeng magtapos sa pamilya. May kasunod. Ganon. So parang ako, parang gagawin ko lahat. Kaya yung mga chuti ko dyan, huwag niyo akong bitawan. Bitawan. Kasi hindi for me lahat yung perang binabayad niyo sa akin. Yan, as in, Nakakapagpaaral. Oo. Oo. Nakapagpatapos. Though, parehas pang private school yung private colleges and university yung pinasukan ng dalawang kapatid. Pero laban lang. Parang ako, ngayon, natural na sa akin na na breadwinner or si kuya yan. Natural na sa akin siya, hindi na siya yung parang pabigat tingin. Yun nga, katulad nung sinabi mo na naka-LL konti. So parang ngayon, hindi ko na siya iniisip as may wala na natitira sa akin. Ngayon medyo magaan na. Tsaka yung relationship namin ng mom ko medyo okay na rin. Kasi nung una talaga, Nainis. bakit ako lahat dyan? Tsaka ano yung linya mo, yung parang sinabi rin ni Vice na tungkol sa breadwinner. Na parang kapag breadwinner ba, kailangan ako lang, mag-isa lang. Oo. Hindi pwedeng may katulong ako. Ganyan. Kaya minsan yung kapatid ko din na pangalawa sa akin, though love na love ko naman yun. Minsan kapag sasabi ko, magtrabaho ka na sis. Kailangan ko tulong. Pagod na ako. Ganon. Talaga. Sabi ko naman sa kanya yun. Alam niya yun. Wala kaming samaan ng loob. Kaming dalawang magkapatid. Wala. Nag-aaway kami before dahil sa mga small things. Pero ngayon na lumaki kami, wala kaming masamang tinapay sa isa't isa. Kami, sabi ko lang sa kanya na mag-work ka na kasi hindi natin masabi yung life di ba? Sino mong magkasabi na bukas buhay ka pa, di ba? So para sa akin, trabaho, kailangan ko ng katulong. And at a very young age. Oo. diba? Sobra. Parang Early 20s. Early 20s. And this is how you are navigating your life. Parang so much experience, so much, Weight talaga weight on your shoulders. Kasi ako hindi ko ma-imagine yan Diba? Na for myself, Ako din. na, di ba, parang, talagang nung nakilala ko talaga si Prince, wow, sobrang swerte ko. Kasi nung nag-let ako, let lang talaga. Wala akong ginawang iba. So, pag nakikita ko si Prince talaga, parang sobrang grabe. Kasi, yun nga, yung conversation ko nga with my parents, di ba? Tignan mo, si ganyan-ganyan, di ba? Parang, kahit sila na-amaze sila di ba? And imagine the whole week, this week. I mean, currently, the whole week, wala tayong work. Wala tayong Pero, Prince continues to show up to his other responsibility. Naiyak ako. Hindi kasi parang, habang tayo, relax lang siya. Kailangan. Gumising. Ayoko na. Aga gumising. Tapos parang pag-chat ko siya, saan ka? Tutor. Sabi ko, kailan ka ba matatapos dyan? Kaya sabi niya, lasa to. Kaya talagang medyo clutch life din kami sa CPR. Kaya ngayon lang ulit kami nakapag-film Oo guys. All these also factor na hindi kami nakapag-film. Kasi talagang hindi namin ma-match yung schedule. Just Schedule. because, Ang yun dami nga, kong parang responsibility. Prince has to prioritize Yeah. all those things. Oo, And I tama. feel like, dahil nga parang, yun nga at a young age, for sure, ang dami mo ng baon sa buhay, di ba? So, how has the experience of being a breadwinner kind of like shaped you as a person? Sa lahat na ng aspeto, Oo. mapa-personal, professional, Ako siguro emotional. parang if I'm gonna compare myself from the past Prince, parang I feel like I'm more responsible and accountable sa lahat ng actions ko. Ganon. Hindi na, kasi parang dati hindi mo na ako ganun para ika nga mindful and nagmaman up sa mga problems na na-encounter ko in life. Ngayon,
it really shaped me for, parang paano ba? Being stronger prince? A fighter prince in life? For sure. Na parang, kaya nga siguro mindful din ako sa mga deadlines, ganyan. Oo. Kasi ako, kuwari, bako na ng mga kapatid ko next week. So, kailangan may magpadala na ako ng before, kaya feel ko nagmanifest din siya sa work ko na deadline next week ng TOS. So, ngayon pa lang kailangan matapos ko na siya. Ganon. Ang dami din na parang it also made me wiser in life na kailangan bago ka mag-decide, 10 times mong isipin, tulugan mo muna, ganyan. So, ang daming mga learnings na kaya kong i-share sa mga magkatanong dyan. Joke. Baka mag-comment pa kayo Baka 10 pa yung comment. Baka mag-comment naman kayo. I'm glad to reply. Wow. Okay. So, grabe. Alam mo, parang I feel like this episode is so personal yet insightful. Kasi nga, parang talagang own experience. Talagang Close to home talaga. Oo, close to home, and definitely a lot of things that you could learn to sa experience lang ni Prince, 'di ba? So, siguro, just to close this off, kasi baka masyado na rin mahaba yung video natin. But, bilang isang breadwinner, parang ito na yung hot take natin. Pero medyo personal kasi. So, like, your take on being a breadwinner, how do you think could the family support to make the breadwinner feel the support? Yeah. Parang sabi ko lang naman, doon, na-open up ko din naman sa family ko na pag minsan lang ako mangailangan ng tulong, maramdaman ko naman na yung tulong na need ko. I remember the time na, syempre heavy sleeper ako, alam na si Lynn yan. Oo. Ito yung let life, journey, na parang, yung half of my family talagang nag-sleep over sa condo to prepare the meals for me, ganyan. Sobrang na-feel ko yung support nung kaya parang bago ako yun nga, yung araw na yun, bago ako umalis ng condo, naluha pa ako kasi ito pala yung feeling na merong nag-send off sa'yo ng good luck, gano'n. Nag-aasikaso. Kasi, nung first time ko naman to, wala nagsabi sa akin noon. Nakaplano lang na, first sahod mo alam mo na. Pero nung na-experience ko yun, nung nag-let ako na, yung mom ko nag-prepare ng breakfast, yung mga kapatid ko ugaga sa pagpaplansya nung suoting ko, I felt supported by them. Sobrang big deal sa akin yun kasi bago ako umupo sa chair ko sa left, iniisip ko yung dad ko noon. Parang sabi ko nga, Daddy, na-feel ko yung support ng family ko. Gusto ko ma-feel yung ikaw sa'yo naman. Yung bang paramdam. Ganyan. Kasi parang, wala na yung daddy ko sa earth. Pero, may mga ways. Naniniwala kasi ako na may mga ways yung mga afterlife being na, To watch over. Sabi ko, Daddy, paramdam ka naman. Para, full charge ako magtitake ng land. Kasi, admittedly, hindi ako nag-review ng sobrang grabe. As in, gahol ako sa paggawa ng performance. Tapos, consolidation pa yun Hindi pa unit test So, wala talaga akong time na talagang to put my 100% attention and focus sa review. So, nung naramdaman ko yung mom ko and my other siblings na talagang supported, ganyan. And parang sabi nila na, magdarasal kami habang nag-exam ka. Kasi diba bawal mag-phone pag nag-let. So pagbukas ko, happily, dahil lang ako jowa, happily naman. Kasi yun ang mga nagpa-pop up sa akin, mga first 10, GC ng family ko, family members ko lang nag-PM sa akin, ganyan. So doon pa lang I felt supported na. And also, ito naman,
medyo recent, yung mga simple help lang na, Mami, pa-help naman akong magpa-drive, ganyan. Even my stepdad naman, nag-take naman ng action towards it. So parang, with that, nararamdaman ko yung support talaga ng family ko, na parang, it's also a way for me to think na it's a give and take relationship in a way na hindi ko iniisip na bakit puro ako lang yung nagbibigay. Sila naman, hindi man financial, Their own ways. in their own ways, they can help me. Remember na na-scam ako? Oo. Wala talaga akong pera nun. Pero yung kapatid kong kasi nga, hindi ko lang trabaho yun. Yung pangalawa akong kapatid. Siya yung nagbigay sa akin ng 5K na kuya. Kuripot yun. Sobrang kuripot. And then, hindi siya naglalabas sa bahay kapag wala ng pagkain. Pero nung ako yung nangailangan, which is hindi ko hiningi, alam na si Linto, wala akong hiningan. At nag-offer nga din sila sa akin na papairami ka namin if ever. No, kaya pa ng budget. Burot ako sa kapatid ko na magbigay siya. Na parang ako, just yung mom ko, binilan ako ng pagkain kasi alam niya, hindi pa ako kumakain. So it's really the little things, no? Na parang kala natin, ano lang naman to normal na, Yes. alam mo, parang paano ba to magiging helpful para sa breadwinner? But it's actually those little things that they feel na supported sila. No? Hindi, they're not asking for grand gestures. They're not asking na parang, yun nga, financial or anything. It's just that parang ma-feel lang nila talaga na, nandito kami. Yun Kasama lang. mo kami. Oo, kasi a lot of breadwinners, I guess din, no, they feel kind of alone. Yeah. Lalo na yung mga talagang, yung sa, ni Vice sa ibang bansa pa. Diba? Pero nga, yun nga, I'm glad din talaga na yung family ni Prince, sobrang supportive sa kanya. Diba? Kaya, tayo din, diba, from the first year to now, talagang support natin si Prince kung ano kailangan. Kasi alam na natin yung weight nung niya nung responsibility niya. Kaya pag pumunta siya sa atin, talagang we try to be present for him. We try to give him good vibes. Yeah. And I'm for sure we're giving that. Yeah. Ngayon pa ba? Hello? Hello, ngayon po ba kami hindi magiging good vibes? Let's end it a bit light. Yes. Oh my God. That was so fruitful. Yes. Ang dami kong natutunan kay Prince. Totoo sa naman. episode na At mas to. marami pa tayong matututunan sa kanya as the years goes by. Yay! Ayan. So, ayun, I hope you guys learned something from Prince's own journey as a breadwinner. If you like this, give us a thumbs up. Yeah. Right? And don't forget to leave a comment. Sa baba. You know what, guys? Ngayon ko lang napansin yung baba ni Reg. Diba? Kapag nag-comment. So ngayon, sabi ko, okay, hindi comment down below. Sa baba. Leave a comment sa baba. Para iba. Diba? Kasi lahat ng tao sasabi, comment down below. Tayo, leave a comment. Sa baba. Ayan. Signature yung CPR. And lagi namin naabangan yung mga comments. Hanggang ngayon. Kapos tayo sa Kapos tayo sa comments. So, comment kayo guys. Mag-roll out kayo ng comment. Go na. Sige na, please. Hindi pa ako nakakagawa ng 10 account eh. Medyo busy pa ako. Oh my God. So, ayun. Thank you guys for watching. We hope you enjoyed this episode. And please do share to people who are breadwinners. Oo naman. Just so that they feel seen, loved, Yeah. and heard. Yeah, and if may breadwinner kayo sa bahay, you know how to support them through those little things. Diba? Yes! With that, thank you everybody. Salute We'll sa see lahat you ng breadwinners. in the next one. Yes. Bye! Tut, 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 tut.